Ayan na po mga kabida, nag-umpisa na po yung demolition job laban ho dito kay Congresswoman Camille Villar matapos pong inendorso po ito mga kabida ni Vice President Sara Duterte. Okay? Ito po, babasahin ko lang po itong post po ni Kifi Chu, otherwise known as Crisette Laurette Chu, mga kabida, Actually, posted po ito 12 hours ago. Okay, ano pong sabi po niya dito? Guys, what's happening? Malacanang's Claire Castro yesterday blamed Cynthia Villar for rice tariffication law 3 years after they promised they will make rice 20 pesos per kilo. Ayun. Kumbaga, naghanap po ng punching bag itong Malacanang mga kabida dahil hindi ho nila maibigay yung kanila pong ipinangakong 20 pesos per kilo na bigas. Eto, okay? Hinanapan po nila ng punching bag. At ito hong si Cynthia Villar ang nakita po nila. Dahil ho daw sa rice tariffication law daw mga kabida, ito yung dahilan kung bakit hindi ho nila maibigay yung 20 pesos per kilo na bigas. Ayun, sakit naman. Congressman Jay Kung Hoon suddenly posted that he blames Manny Villar's Prime Water for bad service and promises a congressional hearing. Years after Prime Water's a problem have troubled subscribers. Comelec today announces it is using a show cause order to Camille Villar for alleged vote buying. But there are videos on the internet where certain politicians are seen blatantly giving away money. Pera ayuda daw yun, which they still don't have a right to distribute as politicians should be hands off with DSWD money. Guys, what's happening? Parang enemies of the state na ang mga Villars today. Di ko gets anong meron. Kumusta si Mark? Tahimik lang? Only 2 weeks ago, the Villars were allies, favored. Walang problema ang Prime Water 2 weeks ago. Walang problema ang rice tariffication law. Camille could do whatever she wanted when she was campaigning. Guys, any idea? May naapakan ba ang mga Villar na nuno sa punso? Or may naputol ba silang puno sa Samar? Na bahay ng queen ng mga taga-Biringan? Ayan, ito yung post po mga kabida. So, nag-umpisa na po itong demolition job. Medyo marami na po silang nag-aakusa po mga kabida. Unang-una, itong si Claire Castro. Inakusahan po niya itong si Senator Cynthia Villar dahil ho daw sa rice tariffication law na kanya hong inauthor, ito nga, mahal yung bigas. Okay? Hindi ho bigay po yung promise ng Malacanang. Ito hong si PBBM na gawing 20 pesos per kilo yung bigas. Ito naman pong si Congressman Kung Hoon, nakisawsaw po mga kabida, Okay? Pino-point out niya po itong Prime Water po ng mga Villar. Na siya daw dahilan, mga kabida, okay? Kung bakit po nagka-problema po mga kabida ang mga subscribers. Okay? Yung mga kliyente po ng Prime Waters at nagbanta po na magsasagawa po ng congressional hearing patungkol po dito. Yan. Ito naman pong Comelec po, isa pa po ito mga kabida, Marami hong namimigay ng pera ng mga politiko, Pero ang pinagdiskitahan po, ito hong si Camille Villar. Okay? Nako, ano na kayang nangyari sa mundo ngayon, mga kabida? Okay? Ito po yung problema. Pag tingin ho ng gobyernong ito, na yung kanila pong kalyado po ay babaliktad, eto na, babanatan na po ng mga issues po mga kabida, Okay? Diba? So, ito ba ay isang senyales doon po sa iba pang mga kandidato po ng lakas or ng alyansa para sa bagong Pilipinas na nagbabalak na babaliktad
Okay, tatalon. Ito yung mangyayari po sa inyo. Okay, kalkalin namin ang mga issues ninyo. Parang ganun po ba? Kinalkal yung mga issues eh. Yung kay Camille Villar, nagpaliwanag na po itong si Camille na yung sinasabi po nilang namimigay po siya ng papremyo, pera, or whatever, ano? Noong Pebrero pa yon, ano? Hindi pa raw nag-umpisa yung campaign period po mga kabida, no? Okay? Pero ginawa kong issue po ngayon, mga kabida. I don't know kung galing ba ito sa gobyerno, sa Malacanang, ano? Pero ito hong prime water, ito hong issue po ng rice tarification, nanggaling po ito sa gobyerno. Nanggaling po sa mga opisyal po ng gobyerno yung akusasyon po mga kabida. No? Yun yung malinaw po. Okay? Now, ito, malinaw po na another demolition job doon po sa perceived na kalaban po ng Marcos administration. Kasi ang pagkukonsider po ngayon mga kabida kay Camille Villar, parang kalaban na po ng administrasyon mga kabida. Although sinasabi po ni Mr. Toby Chanco na sa kanila pa rin ito hong si Camille, okay, despite dun ho sa endorsement po mga kabida ni Vice President Sara Duterte, pero dito ho sa ginagawa po mga kabida ni Claire Castro, Congressman Kung Hoon, ng COMELEC, malinaw po na isang demolition job po ito mga kabida, okay? Buwelta po ng gobyerno ng Marcos administration dun po sa mga Villars. Unang-una po, alam naman po natin yung stand po ng mga Villars patungkol po mga kabida dito ho sa issue po ni dating Pangulong Duterte, yung kanya hong pag-aresto at pagdala ho sa International Criminal Court. Tutol po dito, ang mga Villars, mga kabida. Kasi ho, ang kanila hong pananaw po dito, dapat, kung meron man pong kaso ito hong si Digong, dito sa Pilipinas dapat i-try, okay? Dinggin yung kanya pong kaso at hindi ho sa International Criminal Court, okay? Plus ito pa po, inendorso ni Vice President Sara Duterte ito hong si Camille. So, mas lalo hong nag-alboroto ito hong Marcos administration po mga kabida, Kaya yun po yung nangyari po ngayon. Kinakalkal po yung mga issues involving Villars, mga kabida. At yun, nagbabanta po ito hong si Congressman Kung Hoon. Magsasagawa po ng congressional hearing patungkol po dito mga kabida. Ang sabi po ni Crisette last week po, kalyado po nila si Villar. Wala hong issue yung prime water. Okay? Pero after a week, bigla hong nagkaroon po ng issue ang prime water po mga kabida, Okay, that's according to Miss Crisette Chu. Diba? Ay nako. Ito talaga yung politika sa Pilipinas mga kabida. Pag hindi ka gusto, pag ikaw po ay perceive na kumukontra sa gobyerno o sa administrasyon, yun po ang sasapitin mo mga kabida. Okay? Tatambakan ka talaga ng mga issues, okay, against sa inyo. Alright? So, sana po, magbago na po tayo, Malapit na pong magunaw ang mundo, mga kabida. Okay? Sana magbago na po tayo, yung mga politiko dyan, Okay? Ibahin po natin yung Pilipinas. Tayo, pinagtatawanan lang po tayo, mga kabida, ng mga taga-ibang bansa, Kasi yung politika po natin dito is marumi. Alright? Marami talaga. Hindi ho katulad sa ibang bansa na after elections yon magkakaibigan na po yung mga tao po doon, yung mga politiko doon. Pero dito sa atin, long term, yung pagiging magkaaway ng mga politiko, long term yan. Okay? Although meron pong mga politiko na after elections, magkakampi na po, pero mostly, okay, lalong-lalo na po yung mga politiko na hindi ho marunong tumanggap ng pagkatalo po mga kabida. Long term yung kanilang pagiging magkalaban, magkaaway po mga kabida. Okay? So para sa mga Villars, good luck sa inyo. Okay? Kay Camille, good luck po. Okay? Basta ang importante doon is nanindigan kayo. No matter what. Regardless kung ano pong gagawin po sa inyo,
Basta sa tingin po ninyo, wala ho kayong kasalanan, so go for it. Walang problema dun, mga kabida. So yan po, ano po ang tingin po ninyo tungkol dito mga kabida? You can comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabida.